Hello mga kasuki! Welcome to my vlog! Papagurin ko nga itong asawa ko para magalit. Masyado kasi itong mabait, hindi nagagalit. Kaya naman ngayon, for today's video ay susubukin ko yung kanyang pasensya kung gaano ba kahaba at kung hanggang saan. Chares! Nagbago na naman nga kasi ang aking desisyon at gusto ko na naman ipabalik yung aking division dito sa aking tindahan o diba pa iba-ibang isip ng person. Yung plywood nga na ikinakabit niya, yan pa rin naman yung dating nakakabit dyan. Itinabi lang namin yan. Pero ngayon, yan pa rin yung ibabalik namin dyan. O diba, inulit-ulit ko lang naman yung sinasabi ko, chares. So yun nga, kung ano nga yung tinanggal namin dyan na kahoy at plywood, yun pa rin naman yung ibinalik namin dyan. Parang nagpagod lang kami, chares. Ay teka, hindi pala ako kasama sa pagpapagod. Yung asawa ko lang palang napagod dahil ako taga-mando lang. Hala, ang OA mo talaga girl. At nagtaka lang talaga ako kasi yung plywood hindi na magkasya ang kinakabit na namin. Samantalang dati kasyang-kasya yan dyan. Feeling ko tuloy lumaki yung plywood. Chares. Ano, may buhay yung plywood na para bang may himalang nangyari. Wala lang, sinar ko lang kasi di ba nakakapagtaka lang yun. Kaya naman yung asawa ko, no choice niya kundi bawasan yung plywood kasi nga hindi na magkasya, humaba nga, di ba? Tapos habang ako'y nagbo-voice over, aba yung aso, sumasabay din yung tahol niya. Dapat ba laging kasama yung tahol ng aso? Chares, hindi ganon. Tapos dito nga, tapos na yung ikabit ang division. Division, mat yarn, chares. Division or divider o dingding, aba bahala na kayo kung anong tawag yun dyan. Basta yun na yan. So matapos nga ikabit niyan lahat-lahat at nagawa na nga ng asawa ko yan. Kahit humaba man yan, ayan, natapos na niya. Dinidimo-dimo ko pa nga yan. Tapos dito na nga yung pintuan, dito na rin yung rep ko. Hindi na nga namin yung pinasok dito sa tindahan kasi nga baka pag bumaha, mahirapan kaming ilabas yan. Kaya dito na yan sa labas. So wala naman na bago, ganun pa rin yung itsura niya at yung laki niya. Yung pinto lang yung nabago dahil dito na nga siya sa pinakagilid. At pagdating ng gabi, eto, nagluto lang ako ng ulam namin. Wala na talaga ako ibang maisip na ulamin kundi ito lang. Alam nyo, nakaka-drain talaga ng utak. Hala, English yun. Hindi nyo kaya yun. Chares. O diba, tama naman yung sinabi ko na talaga naman nakaka-drain ng utak mag-isip ng uulamin araw-araw. Tapos yung budget mo, hindi mo pa alam kung magkakasya sa mahal ng bilihin ngayon. Kaya sigurado pati buhok mo malalaga sa pag-iisip kung paano pagkakasyahin yung budget mo. Kaya nga upo na nga lang talaga naisip kong ulamin namin. Medyo mura-mura nga kasi ito kumpara sa ibang gulay. Dalawa nga yung binili ko dyan pero isa't kalahati lang yung niluto ko dahil sobrang dami na pala. Itinabi ko na lang yung kalahati. Binalatan ko nga lang yan pagkatapos. Hiniwa-hiwa ko at yung isa nga dyan ay medyo matigas na yung buto. Kaya naman pinagtatanggal ko pa yung buto niya bago hiwain. At bumili lang din pala ako ng 70 pesos na chicken pang halo lang dyan. Pagkatapos kong hiwain yan, ayun niligpit ko lang yung mga kalat ko dito sa lamesa, yung mga pinagbalatan. Nilagay ko dito sa plastic at sunod naman yan ay hiniwa ko naman itong bawang, kamatis at sibuyas. At dito, sinalang ko na yung kawali and then naglagay ako ng mantika at ginisa ko na yung bawang, sinunod ko yung sibuyas at syempre yung kamatis.
Matapos kong igisa ang lahat-lahat, syempre nilagyan na natin yan ng mga pampalasa. Pagkatapos ay tinikman na nga natin kung ano nga ba ang lasa niya, kung okay na ba. At nung okay na nga, eto, luto na. Kaya naman tara, kain na tayo. At hanggang dito na lang muna tayo. See you on my next vlog. Bye! At syempre, don't forget to follow and like and share.